Nagbabala ang Bureau of Immigration laban sa mga peking e-travel website na naniningil. Scam po yan dahil walang binabayaran sa lehitimong e-travel website ng gobyerno na required fill-upan ng mga pasaherong papasok ng bansa. At nakatutok si Salima Refrat. Mula sa Immigration Arrival Card, Customs Declaration hanggang sa Bureau of Quarantine Health Declaration, pwedeng ma-access lahat sa Philippine Travel Information System o e-travel website na binuo para maging iisa na lang ang sistemang ginagamit para magsumite ng impormasyon ang lahat ng papasok ng Pilipinas. Pero pati yan, nagagamit na rin daw ngayon sa panloloko. Babala ng Bureau of Immigration, may mga nagsulputang mga peking e-travel websites na nambibiktima at namemera umano ng mga pasaherong papasok ng Pilipinas. Ang siste, nagkukunwari ang mga ito na opisyal na e-travel website ng pamahalaan at naniningil ng mula 3 hanggang mahigit 5,000 piso. Iba't iba po yung presyo, as much as $100 ang sinisingil po nitong mga e-travel websites na to. Kinukuha po ang information ng mga individual na nagsusulat dito. Pero sabi ng BI, walang kailangang bayaran sa lehitimong e-travel website ng gobyerno. Ang e-travel po ay libre. Libre po ito sa government website. Kung nakita po nila na sinisingil po sila ng mga websites na ito, ay magduda na po tayo. Isa ito dun sa mga peking e-travel website na nagbabala yung Bureau of Immigration. Hihingan ka dito ng mga sensitibong impormasyon tulad ng iyong buong pangalan, birthday, pati passport number. At sa website na ito rin, sisingilin ka ng $52 o halos 3,000 piso para sana sa e-travel pass na wala naman talagang bayad. 8 website na ang natukoy at iniimbestigahan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Inaalam na rin kung mga Pinoy rin o mga banyaga ang nasa likod ng mga ito. Sila ay nakabase sa IP record sa labas ng bansa. One is in Spain. We're doing efforts to block them para hindi na makadali ng mga inbound Philippines. Our objective now is to make a formal complaint doon sa platform where they are hosted. Abiso ng CICC maging mapanuri, siguruhing tama at opisyal na portal lang ang papasukin. Pumunta sila sa official website. Wag lang yung porque na tinype mo kay Google Search, yung unang lumabas, yun na yun. Dapat lagi may .gov.ph. Para sa mga sumbong patungkol sa mga peking e-travel websites at iba pang cybercrimes, maaaring magsumbong sa CICC. Para sa GMA Integrated News, Salima Refrat, nakatutok 24 oras.